Muling tumataas ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Quezon City matapos magtala ang lungsod ng 265% na pagtaas sa nakalipas na 3 linggo pa lamang. Bagamat sinasabi ng mga eksperto at ng Department of Health na hindi pa ito dahilan para magpanik. Pero nang tanungin po namin ang publiko sa kung handa na ba tayo sa posibleng muling pagkalat ng COVID-19, ang sabi nila? Para sa akin, hindi pa tayo handa kasi kulang tayo sa pasilidad, sa mga doktor. Sa ngayon, wala pang lunas. To be honest po, we're not yet ready for panibagong pandemya na kakaharapin ng Pilipinas. Siyempre, when it comes sa hospital facilities, sobrang visible nung kakulangan na nangyari before. At the same time, sobrang daming nangyayari sa government natin ngayon. Siguro, knowing na recent lang din yung recovery natin from COVID-19, there's a high chance na better na yung approach natin when another COVID-19 happens. Kasi I believe people are parang yung mga tao ngayon mas careful sila with public safety. Kung sa ngayong administrasyon po, hindi po handa, sa totoo lang po. Kasi mas marami pong naghihirap na Pilipino ngayon, walang trabaho po. Mas marami pong walang trabaho. At saka sa kalagayan ng Pangulo natin ngayon, hindi siya umiimik. Wala siyang ginagawa sa nangyayari, kaya sa tingin ko hindi handa. Kawawa tayo. Gusto ko ikampanya si Ate Christine. Mas bagay Ang siyang ganda maging ng mga comment niya, presidente. no? Oo, alam niya ang dapat gawin. Para mas maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon, kung ano ang dahilan ng pagtaas ng mga kaso at kung paano natin mapoprotektahan ang ating mga pamilya, makakausap natin si Dr. Ron Jean M. Solante, Adult Infectious Diseases Specialist ng San Lazaro Hospital. Doc, magandang araw po sa inyo at welcome to Memo. Hi, good morning, Willard. Good morning, Corina. Opo. Doc, okay. Siguro para talaga masagot natin yung tanong na kaya ba natin ang pangalawang wave, no? Yung pagkalat ulit ng COVID-19. Gaano ba tayo kahanda? Alamin po muna natin, ano ba ito? Ito po ba strain, bagong strain? Ito po ba yung it's the same thing? Na dahil bakunado na po tayo, hindi po tayo dapat mabahala? Ano po bang klase itong kumakalat ngayon sa Quezon City? Yes, I think this is yet the old variant, no? Ang tawag kasi namin yan variant, no? And this variant has been circulating even after the pandemic, after the 2020. The surveillance is telling us that COVID is within us or with us, no? Hindi nawawala, no? But one thing about this variant, based on studies abroad, no, hindi siya gaano kalakas in terms of causing severe pneumonia, and we don't expect na itong variant na to will cause the same proportion of the pandemic number of COVID as what we have experienced in 2020 and 2021. No? So, ibig kong sabihin po rin na itong nakikita nating kaso ngayon are expected na talagang during the start of the influenza season, which is July. Yun yung trend ng natin. The virus co-circulates with other respiratory viral infections like influenza. Yun yung common kasi nakikita. But COVID also circulate, no? So meaning, itong nakikita sa Quezon City, it's not something that we need to be surprised. It's just that the Quezon City government or the health department, medyo masipag lang silang mag-test. Siguro marami silang available na COVID testing kits, no? Kaya nakikita nila yung pagtaas in this particular city. Ayun, okay. So, pero sino po ba ang tinatamaan? Yung mga bakunado na o yung hindi po nagpabakuna ever? Well, dito sa bandang status natin ngayon, 2026. Ang last nating vaccination sa COVID was 2023. Obviously, wala na tayong protection. Whether you are vaccinated or unvaccinated, tabla na tayo. Pwede tayo magkasakit, pwede tayo makuhaan. Pero ang palagi naming ni-remind sa publiko, yung mga may edad, no? 60 years old and above, and those who are immunocompromised. Kasi base doon sa experience natin,
sila talaga yung mga nakikita natin na pwedeng ma-hospital at pwedeng mag-severe COVID. Ayun. Okay, so ang ibig sabihin pala, lahat kaming nagpabakuna na ay paso na. Wala nang epekto for protection sa tao. Kasi akala ko yun na yun eh. Akala ko for life na yun. So, do you recommend that people get vaccinated again? Yun sa ibang bansa where the COVID vaccine is available, no? There is a recommendation, but the recommendation is really specific for us years old and above, no? But yes, there is a recommendation for that, just like what we're doing now when we are giving flu vaccine. Tama din yan, no? Isa yan sa mga nirecommend natin. But the problem, Corina and Willard, we don't have COVID vaccine in the Philippines. Maski gustuhin mo pa, bakunahan mo yung lola mo, bakunahan mo yung lolo mo para lang may added protection. But the problem, we don't have vaccines here in the Philippines. Can you, paano po yun kung gusto magpabakuna? Mag-aangkat, magre-request sa ospital? Well, wala pang na-approve ang FDA na COVID vaccine after the pandemic, no? So yun lang yung ano dito na wala po tayong approved COVID vaccine in the FDA since the pandemic. Ay, parang nasagot na ni Doc yung tanong natin, hindi tayo handa. Kung magkaroon ng Oo, panibagong kasi bugso. especially for 60 and above and immunocompromised, lahat ng mga nagpapadialysis, lahat ng may cancer, lahat ng mga may pneumonia, edi immunocompromised yun. Pag tinamaan sila ng COVID, delikado. So meaning, dapat yata meron tayong nakaabang na supply. Kahit papaano Do may you stock. Oo, di ba? Do you agree, Doc? Kailangan may nakaabang tayong supply? Tama. That's on the side of the prevention, ha? But we also are looking into the side of treatment. So, ibig sabihin, halimbawa, meron tayong mga ganitong pasyente because our testing now for COVID is what we call targeted testing. So, we only test for those vulnerable populations so that we will know if they are positive or not. If they will be positive, there's an antiviral treatment which is so effective that we can also prevent becoming severe sa mga. Okay, Doc? Hi, Doc. Yes. Can you, Doc, can you repeat that again? Opo. Okay. Yeah. So ang ginagawa natin ngayon, Corina, we do what we call targeted testing. Ibig sabihin, tinetest natin ng COVID yung may mga sintomas and they are 60 years old and above with comorbidities or immunocompromised. Why? Because when they will be positive, they will be the ones who will offer the antiviral. So may gamot rin ang COVID which is available in the Philippines. Yung bakuna ang wala. So treatment is the way to go now. Mas madali pong gamutin ngayon ang itong bagong COVID na ito. Yes, because the treatment now is really highly effective. It really prevents them from becoming severe, no? So mas maganda na ngayon ang itong gamot. Ang problema lang, medyo mahal pa rin ang gamot na to dahil nga it's an antiviral treatment and it's the one available brand here in the Philippines. Hindi po covered ng PhilHealth, Doc, itong COVID treatment? Well, covered siya, Corina, pag na-admit ka sa hospital. Kasi meron pa naman tayong PhilHealth coverage for the COVID patient. So the outpatient, talagang out of the pocket ng mga pasyente. Tsaka importante yata, Willard, yung maaga pa lang, mga sintomas pa lang, mag-check na. Naagapan na. Oo, kasi sa bahay po namin, Doc, meron kami ulit mga testing kit. Para lang masigurado na kapag ikaw inuubo, may sintomas ka, sipon, lagnat, mag-test ka na ng COVID para hindi na lumubha. Tama po ba yon? I mean, the earlier that they get the treatment, the better. Yes, Corina. But again, ang gusto ko lang i-emphasize dito, ha. So if you are in a family, no, and then you have one or two members that are symptomatic, but you have a member then that is vulnerable population, I highly advise test those who have symptoms para maprotektahan mo yung vulnerable. Because for those that are not in the vulnerable, you can recover without treatment. You can recover 5 days, 7 days. May ganun. Oo, Doc Jean, ano po ang mga pag-iingat na dapat gawin, lalo na yung mga nasa vulnerable sector? Dapat ho siguro ay ugaliin pa rin ang pagsusuot ng face mask, ano po? Yes, Willard, no? Palagi naming sinasabi yan, even in our patients here in San Lazaro, no, na naka-recover na maski na
When you go out, especially pupunta sa mga market, pupunta sa mga malls or sa simbahan, mas pinigi pa rin mag-face mask kasi in any event na merong another COVID carrier, you will be the first one or high risk ka na pwede ka pa rin magka-COVID. Even, Doc, yung mga may baby sa bahay, ano po, kailangan mag-ingat yung mga adults. Yes. Kasi doon sa data, I think there are cases also na positive, no? So, yan sa mga tinitingnan natin, the most vulnerable are those very young ones and those with population. Kasi kung pupunta po ako ng palengke o ng mall o ng simbahan dito po sa Quezon City, magmamask po talaga ako. Should you also put on a mask if you're from Bulacan or from other parts of Metro Manila? Well, whether any part or not, because COVID is everywhere, no? You'll never know who is the one that is infected. Hindi lang naman from Quezon City yan. Ang nangyari lang, nagtetest lang sila. But somehow, if the other LGUs will also do method of testing, we can really see the spread of the COVID-19. But again, this is something that we should not panic. This is expected during this influenza season. No? July na tayo hanggang this is until December. Ayun, kasi nga, tag-ulan na, syempre, yung immune system natin, kailangan palakasin. Lalo yung mga buntis, mga nakatatanda, mga bata. Thank you very much. Marami pong salamat sa inyo, Doc. Thank you, Corina. Thank you, Bernard. Thank you, Dr. Ron Jean Solante ng San Lazaro Hospital. Thank you, sir.